Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang naging prediction ng CEO ng Galaxy Digital na si Ginoong Mike Novogratz. Sinabi po niya na posibleng umabot ang presyo ni Bitcoin sa $800,000 sa loob ng susunod na 5 hanggang 10 taon. Paano kaya ito mangyayari? At ano ang mga dahilan kung bakit niya ito nasabi? Alamin natin ang detalyadong paliwanag tungkol dito at kung ano ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga crypto investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Si Ginoong Mike Novogratz. Siya po ang CEO ng Galaxy Digital. At siya po yung naglabas ng prediction dito kay Bitcoin. Ayan, $800,000 in 5 to 10 years. Ngayon ay itong si Mike Novogratz, ayan, ay siya, gaya na aking sinabi kanina, ay ang CEO at founder ng Galaxy Digital. Isang malaking investment firm na nakatuon po sa cryptocurrencies at digital assets. Siya ay kilalang Bitcoin bull o taga-suporta ni Bitcoin na naniniwala sa pangmatagalang pagtaas ng halaga nito. Dahil sa kanyang malawak na karanasan sa investments at ang kanyang position sa crypto industry, maraming investors ang nakikinig sa mga sinasabi niya tungkol kay Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Kaya't mahalagang suriin ang kanyang pananaw lalo na't siya ay isa sa mga nangunguna sa industriya ng digital assets. Ngayon ay bakit sinasabi ni Ginoong Novogratz na maaring umabot si Bitcoin sa presyong $800,000? Ayon po kay Ginoong Novogratz, si Bitcoin ay may potensyal na maabot ang market cap ng ginto na nasa $16 trillion sa kasalukuyan. Kung ikukumpara si Bitcoin sa ginto, nakikita niyang ang mga bagong henerasyon ng investors ay mas interesado po kay Bitcoin bilang isang digital store of value o digital na taguan ng yaman kumpara sa traditional na ginto. Dahil dito ay possible raw na maabot ni Bitcoin ang $800,000 per coin kung ito ay tatanggapin ng mas maraming tao bilang digital gold. Bukod dito ay binanggit din ni Ginoong Novogratz na may global interest kay Bitcoin, lalo na sa mga bansa na naghahanap ng alternatibong asset na makakatulong sa kanilang national reserves. Isa sa mga sitwasyon na binanggit niya ay kung magiging bahagi ang Bitcoin ng US Treasury Reserve o taguan ng yaman ng US. Ayon sa kanya, kung mangyayari ito, maari itong magpataas ng demand para kay Bitcoin at magdala sa target na price target na $500,000 or higit pa. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng Bitcoin Gold comparison? Isa po sa mga mahalagang aspeto ng prediction ni Ginoong Novogratz ay ang pagkukumpara kay Bitcoin sa ginto. Ang ginto ay matagal na pong tinuturing bilang safe haven asset o ligtas na imbakan ng yaman lalo na tuwing may economic instability. Sa modernong panahon, nakikita ng marami ang Bitcoin bilang digital na katumbas ng ginto na hindi rin maapektuhan ng inflation at currency devaluation. Dahil sa katangian nitong may limitadong supply katulad ng ginto, nagiging attractive si Bitcoin sa mga investors na gustong mag-imbak ng yaman na hindi basta-basta mababawasan ng value. Dagdag pa rito, ayon sa ibang analyst tulad ni na Anthony Scaramucci at saka Howard Lutnick, naniniwala rin po sila kay Bitcoin kung saan ay may potensyal na lampasan ang halaga ng ginto sa hinaharap. Kaya't ang Bitcoin Gold comparison ay isang malakas na argumento para sa mga taong naniniwala na si Bitcoin ay isang digital asset na makakatalo sa mga tradisyonal na asset sa mga darating na taon. Ngayon ay ano po ang sinasabi ni Ginoong Novogratz tungkol naman sa US Treasury Reserve at saka Bitcoin? Isa pong kontrobersyal na ideya ang ibinahagi ni Ginoong Novogratz, ang posibilidad na isama si Bitcoin sa US Treasury Reserve.
Sa pananaw po niya, kung ang gobyerno ng US ay bibili ng malaking halaga ng Bitcoin at gagamitin itong bahagi ng kanilang national reserves, magtutulak po ito ng mas mataas na demand para sa cryptocurrency. Hindi lamang po sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang bansa. Gayunpaman ay sinabi rin niya na ito ay low probability o maliit ang posibilidad na mangyari sa kasalukuyan, lalo na dahil sa political challenges na maaring makaharang sa pagpasa ng ganitong klasing batas. Pero kung sakaling maisakatuparan ang ideyang ito, maaring tumaas ang halaga ni Bitcoin hanggang $500,000. Sa ganitong sitwasyon, magdadala ito ng malaking epekto hindi lamang sa market ng crypto kundi pati na rin sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ngayon ay ano po ang maaring epekto ng prediction na ito ni Ginoong Novogratz para sa atin na mga Pinoy crypto investors at traders. Yan, para sa atin ay ang prediction po ni Ginoong Novogratz ay maaaring magbigay ng inspirasyon at kumpiyansa sa pangmatagalang pang-hold, yan, pag-hold at pag-i-invest kay Bitcoin. Kung magkatotoo ang kanyang prediction na posibleng umabot si Bitcoin sa $800,000 sa loob ng 5 hanggang 10 taon, ito ay magdadala ng malaking kita para sa mga hodlers or holders o yung mga nagtatabi ng kanilang Bitcoin sa mahabang panahon. Gayunpaman ay kailangan pa rin na maging maingat at intindihin ang volatility ni Bitcoin, lalo na't may mga pagkakataon na mabilis bumaba ang presyo nito. Para naman po sa mga short-term traders, ang ganitong balita ay maaring magdulot po ng FOMO o fear of missing out. Pero mahalaga pa rin na tandaan na ang long-term investment strategy ay kinakailangan ng disiplina at tamang pag-aaral sa market. Hindi dapat basta-basta mag-invest ng pera na hindi kayang mawala, lalo na't ang crypto market ay napaka-volatile. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang prediction po ni Ginoong Mike Novogratz ay nakaka-excite at nagbibigay po ng pag-asa para sa mga naniniwala kay Bitcoin. Ngunit, mahalagang tandaan na ang ganitong klasing mga prediction ay hindi kasiguraduhan. Ang crypto market ay mabilis magbago kaya't mahalaga ang wastong pag-aaral at disiplina. Magandang oportunidad ang makita si Bitcoin bilang isang digital gold, pero kailangan pa rin ng balancing approach pagdating sa pag-i-invest sa volatile asset tulad ng crypto. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.